Good day mga boss. Marami ang nakapansin sa performance ng superstar guard ng tropang Giga na si Calvin Oftana. Tila daw alam niya na ang performance ngayong Commissioner's Cup. Napansin nyo rin ba ito? Na kung saan hindi na nga po consistent at hindi rin po umi-score at minsan na-inject pa po na sumuntok po kay Denver Omega ng Pure Blend Titan. Ito yung mga senaryo ngayon na tinitingnan. At meron din pong lumalabas na itong si Calvin Oftana ay marami ang nagkaka-interest international. Pero sa tingin ko naman, hindi papatusin itong si Calvin Oftana ang international experience. Dahil unang-una, hindi kalibre ang kanyang kalidad at hindi consistent. Oo, magaling siya sa PBA pero pagdating sa international, hindi po natin nakikita ang kanyang potensyal. Itong si Calvin Oftana, tila yata hindi na nga masaya sa tropang Giga at ayon nga sa mga balita na itong si Calvin Oftana gusto nang umalis. Ilang konferensya na po ito namamalagi sa PBA, especially sa tropang Giga. Matatandaan po ninyo na itong si Calvin Oftana pumasok sa PBA noong 2020, nakuha po first round third overall pick ng NLEX. Pagkatapos po ng isang taon, inilipat agad ito sa tropang Giga. Kaya nga po itong si Coach Yeng Giao agad-agad umalis sa NLEX at lumipat ng rain or shine dahil hindi na nga niya na sisikmura ang patakaran ng MVP group. Ito rin siguro ang rason kung bakit hindi na masaya itong si Calvin Oftana sa ipinapakita ng kanyang kupunan ngayon na tropang Giga. 3-time PBA champion po itong si Calvin Oftana. 2 po sa Governor's Cup at 1 sa Commissioner's Cup ang kanyang nakuha. Naging 3-time PBA All-Star din po at PBA 3-point shootout guard edition champion noong 2024. Ito ang magiging destination daw na itong si Calvin Oftana ay itong San Miguel Bearmen. Siyempre, kung San Miguel Bearmen ang magiging destination nito, hindi po ito tatanggihan ng San Miguel. Ang tanong po, sinong player ang posibleng pakawalan ng San Miguel para makuha itong si Calvin Oftana? At isa pa po sa naghahanap na ng option para po ma-trade itong si Poy Eram. Pansin nyo ba si Poy? Hindi na rin po nabibigyan ng pagkakataon na i-activate ito. Marami ang nagsasabi wala namang injury itong si Poy Eram. Pansin nyo, wala talaga siya. Mas minabuti pa na si Kelly Williams ang i-activate. At sa katunayan nga, kung pansin nyo mga Bisaya po, yung karamihan sa inactive hindi po inilagay sa lineup ng tropang Giga. Ultimo nga itong si Gio Halalon, nagpa-opera na lang para sa ganun hindi siya halata na hindi na maganda ang kanyang performance or hindi na maganda ang relasyon nila sa tropang Giga. Ganun din baga ito si Poy Eram. At alam nyo ba na hindi lang ito ngayong taon nangyari. Simula nung magwala itong si Poy Eram sa mga nakaraan konferensya, napapabalita na nga po ito na iti-trade na. At hoping rin itong si Poy Eram kung hindi na siya gagamitin ng tropang Giga ay sa halip na i-trade na rin siya dahil nga 36 years old na itong si Poy. Ilang taon na lang malalagin nito sa PBA at unti-unti na itong mababawasan ang kanyang quality. Pero kung mapupunta ito sa San Miguel, mapapakinabangan pa po ito. At ito nga yung San Miguel ang magiging destination nito. Ito ay 6'8" na po pwede po pang backup kay Junmar Fajardo. Tandaan po natin, 2013 din po ito pumasok sa PBA. Second round, 15 overall pick ng tropang Giga. Pero hindi po nakapaglaro sa tropang Giga noong time na yon. Sa halip, ay naglaro ito para sa Blackwater Bossing. Ilang taon itong naglaro sa Blackwater, tapos lumipat at na-trade noong 2019 ng NLEX at naibalik sa tropang Giga noong 2020.
4-time PBA champion din po itong si Poy. At syempre sa kanyang experience ay malaki ang maitutulong nito sa San Miguel Bearmen para po pagpapalalim sa lineup. Ang tanong na lang, sa dalawang nabanggit natin na player, sino ang pupwede maging totoong mapunta doon sa San Miguel at sino naman ang posibleng pakawalan ng San Miguel para maging patas ito? Tingin nyo, komento na sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout po muna tayo sa ating mga solid followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lakialon at sa Lakialon family, Permia Samar, John Rodney Clemen, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Ronald Gato, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Paul Goso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.